nagra-run ka ng Facebook ads pero hindi mo na alam kung anong ad copy yung kailangan mong gawin or ano yung mga ad copy frameworks na pwede mong gawin pa dun sa mga ads mo. So, if naghanap ka ng ganong mga strategies or mga framework, watch this video. I created this only for you. So, this is Charlene Pakatang and welcome back on my YouTube channel. Okay, so, andito tayo right now sa Canva. I just want to share with you yung ginawa kong illustration. So, for you to have a visual presentation para mas matandaan mo siya. Okay, so nakikita mo right now dito yung HCBC. That's the framework I'm using. Natutunan ko to sa one of my mentor sa Facebook ads. Okay, so just want to share it with you kasi helpful siya dun sa ibang mga campaign ko. Okay, so para lang hindi puro AIDA, PAS, diba, yung mga ginagamit mong framework for ad copy. So here, additional tip to. Right? So, pag-usapan natin muna kung ano yung H. Okay? H stands for hook. Alright? So, since ang kailangan mo kasing gawin dun sa Facebook ads mo in the 3 seconds is to let them stop. Okay? Let them stop scrolling. Kailangan may hook ka muna. Hook pattern, no? So, it's up to you kung paano mo gagawin yung sa hook pattern. Pero, yun nga, very important na merong hook. Okay, merong sense yung sasabihin mo in the first 3 seconds ng video mo. Hanggang dulo. Mas maganda sana kung hanggang dulo para nandun yung hold rate. Okay? May makikita akong hold rate dun sa metrics mo. Pero isi-set mo siya kasi hindi siya part ng standard metric. May papakita ko sa'yo mamaya. Okay? Bigyan kita ng sample based dun sa mga ginawa kong campaign before. Kung ano ba yung hook dun. And this one, the letter C, which is green para kasi may C din dito sa ilalim ng kulay red na. So, this one is color green that stand for credibility. Hindi ito yung literal na, ako po si Charlene Pakatang, reach na ako ng 1 million pesos, ituturo ko sa millions of thousand people, ba yung ganun. Hindi ganun. Okay, the credibility, later on, okay? Stay put ka lang, mapakita ko sa iyo yan. So, I'm just telling you right now kung ano yung framework na HCBC by its name or yung mismo nga ibig sabihin niya. Okay? This one kasi is the abbreviation. So, just giving you idea, ano ba ibig sabihin ng mga to. Okay? So, next is B or V, the value. Okay? Next is C. Majority of us, lalo na yung mga nag-run na ng Facebook ads, I know, you really know it. Okay, so alam mo na to, the call to action. Okay? Call to action. So, ito yung pinakang framework na gagamitin mo, sawa ka na dun sa mga ginagamit mo. Okay, si AIDA, si PAS, diba? So, ilan lang yan sa mga framework for ad copy. So, hopefully, itong isa na to, maidagdag mo to. After natin pag-usapan, paano ba ito gagamitin sa ads mo? So, especially with this one, ito kasi yung mga tinatanong minsan ng mga students ko na, paano yung sa credibility? Do I need to be, as in popular, like Chinkitan, diba? So, hindi naman ganun. You can create credibility naman in other way. So, paano ba yun? So, let's say, I use it in my campaign before. Okay. So, here, hopefully nakita mo siya. And this one, the powerful creative asset, I'll tell you this one later. Okay. So, pag-usapan muna natin how I use yung hook, credibility, and value at the same time, call to action sa mismong ads ko. Okay, so as you can see here, naka-sponsored ko. Previous ads ko naman na to, guys. So, panapakita ko lang din sa inyo kung paano ba nag-perform to. Later, mapapakita sa iyo na sample, okay, yung mismong metrics, how this Facebook ads perform. Okay? So, yan. Ito yung pinakang creative. This is video, by the way. Then, ito yung ad copy na ginawa ko. So, naisipan mo na bang mag-business? Yung business na pwede mo simulan kahit part-time. So, itong pinaka-ad copy na to, andito yung okay, dito yun. Yung hook. So, yung hook dito sa ad copy, this one. Naisipan mo na bang mag-business, yung business na pwede mo simulan kahit part-time. So, that's the hook. Bakit yung naging hook? Kasi this time, ang target ko is yung mga aspiring entrepreneurs, mga naghahanap ng part-time, diba? Yung mga taong gustong dagdagan ng source of income, yung kanilang kaperahan. Okay? Yung gusto mag-start, pero hindi nila alam kung paano. So, this one, ginamit ko siya as a hook. Kasi may mga napahinto dyan. Later, I'll show you the metrics, okay, the important metrics na tinignan ko during this campaign para magkaroon ka ng idea kung paano ba nag-perform itong ads na to.
Okay, so the next one is credibility. Yung sinabi ko sa'yo na you don't need to be more popular or popular like Chinggatan or any other personality na sobrang sikat na right now. So actually, di mo rin kailangan maging artista. So as you can see dito sa ginawa kong ad copy during my campaign, okay? I think ano pa to, 2024, mga December, ganyan. So, kung nakita mo rito, ang ginawa kong credibility is, meron akong ginawang free training pero hindi ito para sa lahat. So dito, ang pinaka naging credibility rito is yung ginawa kong training. Okay? Kasi ako mismo yung gumawa nun. So that's my credibility. But siya naging credibility mo kasi I know how to create training and the training is free. Diba? Free training siya at the same time, sinano ko dito, diba? Pinilter ko na hindi ito para sa lahat. So, kung napanood mo na yung video ko about the 5 mistake, okay? So, ito yung isa sa sinasabi ko na dapat alam mo yung target mo. And kung hindi mo pa naman napanood, feel free to click the link here. Okay, lagay ko na lang siya dito sa taas. Panoorin mo siya para mai-connect mo siya dito sa sinasabi ko sa'yo. And the value dito sa ad copy mismo na to, para lang ito sa mga seryosong magsimula ng business at magdagdag ng income nila. Okay, so kung napansin mo dito pa lang sa ad copy ko, pinifilter ko na itong mga sinasabi ko sa ad copy, hindi to para sa lahat, para lang to dun sa mga taong gusto magdagdag ng additional source of income. Then the call to action, kung napansin mo dito, it's very specific. Okay? I also include that one dun sa 5 mistake. Okay? Again, panoorin mo na lang, I just input the link here. Okay? So, yung nilagay ko dito sa ad copy, baka tanongin mo naman, Coach Char, necessary ba talaga ilagay siya dyan sa ad copy? Ay, nandoon na nga siya. Ito, napansin mo dito sa ad, naka-learn more na siya. The answer is yes. Okay? Kailangan mo na ilagay pa rin dito sa ad copy mo yung call to action so that meron silang mismong specific instruction. Okay, I need to click pala yung learn more button, no, para mapanood ko yung libreng training. So now, sabi ko sa'yo, di ba, bibigyan kita nung metrics kung ano nangyari this one sa ads na to. Here's the metrics. Kung napansin mo, Advantage plus shopping campaign yung ginamit ko that time. Kasi ako, nag-run ako personally ng ads ko or mga campaign ko dun sa business ko. Pero ang ginagamit ko first, okay, is yung Advantage. Kasi gusto kong matsubukan kung gano'n na ba kaganda yung AI system ng Facebook. So that time, ito yung trinay ko. And here's the result. Okay, as you can see here, I just spent 1,183. So I think this is for 1 week na. Okay, 1 week. So here's the result. There. So the impression I get here is 4,664. Then yung click-through rate niya, since this is the video, the click-through rate is 4.10. Actually, maganda na yan kapag nasa 4. Okay? Kasi kapag ang CTR mo is, lalo na pag video, nasa 2 or 1, kailangan mo pa talaga enhance. Pero this time, naka-reach naman ako ng 4.10 na CTR or yung click-through rate, no? So, the link clicks, I got only 1,991 out of 4,646 impression. Okay? Then, 191 doon yung tumuloy. Actually, may reach pa dapat yan kasi itong impression is twice. Nado-double siya versus sa reach. Itong leads, I only got 45 leads but it's okay kasi high ticket yung binibenta ko dito. So, the frequency of this ad mismo is 1.45. Tapos, nakuha ko rito sa isang lead, that's 24.66. Pero, here's that twist. Okay? May twist akong ginawa dito. Hindi lang ito yung ginamit kong creative. Okay? So, sabi ko nga sa iyo sa mga videos ko about Facebook ads, always test your creatives. Always test your campaign. So, dito, hindi lang ito yung ginamit ko. And ito, i-reveal ko yan later stage na. Okay? So, abangan mo yan kung ano ba yung powerful creative asset or asset na yan. Okay? Creative asset. Here's the second creative na sinabi ko sa iyo, yung video. Diba kanina is ito siya. Ito. Ngayon naman, I'm using this one. Yan. May medyo iba lang dyan. Hindi ba ko lang ng bahagya. So, for me to know lang kung ano yung part ng first video compared dito sa second video, yung nag-work. Okay? So, same pa din ang ad copy. Ganun naman ako mag-test. So, hopefully, ganun din yung ginagawa mo para hindi kayong, eto, binago mo. The second creative, binago mo din. So, kailangan pag nag-test ka, one at a time. Okay? So, isa-isa lang. Ngayon, just want to check itong result. Okay? So, by the way, same pa din yan nung naging amount spent ko.
Kung nakita mo dito sa isa, the amount spent is 1183.75 pa din. Baka inisip mo, Coach Chur, is it possible? Kasi magkaiba ng creative eh. Yeah. And dahil yun dito, sa creative asset na to. Okay? So, ngayon, dito sa result nitong second creative na to, here's what it's give. Okay? Ano ba yung naging adjustment? Kahit na same ad spend lang. Okay? So here, same impression, that's 4,646, but this time, the click-through rate I got dito sa creative na to, 6.5. Tumaas siya. Compare dito sa isa, that's 4.10 lang. Di ba? Ayan o. The other one, palatandaan mo na lang dito yung graphics. Okay, blue graphics dito, then this one is the orange one, which is the time. Okay, so pre-time. And then, ito yung click-through rate na binigay niya sa akin, 6.5. Sabihin, tumaas. So, dun pa lang, mas maganda yung naging performance nito. Okay? Mas nakaka-hook siya. Mas maraming interested na nag-click. And this time, I think, ayan o, from 91 link clicks from here, from this creative, at yung blue one, dito sa orange one na naging creative ko, from 6.5 na CTR, which is tumaas siya, naging mataas din yung link clicks niya. Naging 450 din. And also the landing page. No? So, yung 311 yung pumunta sa landing page ko. While yung leads, isa lang 310 yung pumunta sa landing page, pero isa lang dun yung hindi nag-input ng email and name niya. Kasi 310 na yun sa leads mismo. So, I got 310 leads from this campaign. From this creatives mismo. Kasi the campaign is same. Lahat same. So, the frequency here is 1.60. I think mas mataas yung frequency dito. Kasi dito is parang 1.45 na. Yeah. But it's okay. Kasi ito naman yung tinitingnan dyan. Yung mismo ko. Okay? Dahil talaga yan dito, guys. Mamaya, ituro ko sa'yo or i-reveal ko sa iyo what's this creative asset. No? So, standby ka lang dyan. Panoorin mo lang muna yung video na to. Then, the cost per result, it's still same. 24.66, I think. Same pa din. Yeah, that's same. Tumaas lang talaga dito. Then, 1.83.75. I think parang may wrong computation niya rito si Facebook that time. Kasi, di ba usually tumataas dapat or bumababa kapag maraming lead. So, tinignan ko na lang yan sa back end ko. Okay? So, dito, it's malfunction naman. May possibility talaga na magkaroon ng hindi match dun sa back end mo, sa process mo mismo versus dun sa binibigay sa ni Facebook. So, that's why it's very important for you to check kung ano yung nangyayaring numbers and mismong data na nakukuha dun sa back end mo. Okay? So, yan. Ano ba yung pinakang goal? Ba't ko ito sinabi sa'yo? So, sinabi ko ito sa'yo and sinare ko ito sa'yo hindi para i-brand ko ano yung naging result ng campaign ko. It's because sinare ko siya sa'yo dahil gusto ko rin na magamit mo or matest mo din itong HCBZ na framework. Okay? The hook, credibility, value, and call to action. So, I initiate and gumawa ako ng cheat sheet. Okay? Gumawa ako ng cheat sheet. So, in order for you to access this one, so, pakita ko siya sa'yo. Okay, for those na, so baka sabihin, Coach Charlene, hindi po ako magaling sa creatives Hindi ako ganun ka-creative, di ba? Okay lang, may mga tao naman ganun. And actually, I'm not also a creative person. It's just that may time yung creativity ko. May parang let's say, panggabi siya, ganun. So, medyo productive ako pagdating na sa pag-iisip, and then magaganda yung mga naisip ko. So, like this one, the cover, so, naisip ko lang yan, pero panggabi ko din siya ginawa. So, just sharing lang, no? So, yun nga, if you want to create your creative, so, yun, nag-initiate na akong gumawa ng cheat sheet para sa inyo. So, the 7 creative techniques the Filipino audiences resonated. Actually, hindi lang siya pang Filipino, pero majority naman kasi ng students ko or ng mga nasa community ko po ay Filipino. Okay? So, mga Filipino advertisers, so you can use this one. Okay? So, this is a simple page lang naman, guys. So, 1 to 8 page lang to. Kaya, mabilis mo lang siya makikita. So, I just input lang yung mga at least mga inspiration ninyo. Different industry naman yung ginawa ko dito. At least, makakakuha kayo na na sample, or not really sample, kasi baka mamaya competitor nyo pala yung nakuha kong sample, diba? Then, ginaya nyo. So, ano lang to guys, parang pinakang guide nyo lang, a reference talaga, na, uy, ganito yung ginawa ni competitor ko. By the way, yung mga sinama ko rito sample, this is a big brands, okay, sa Philippines. So, at the same time, makikita mo rin doon, kapag binigay ko na sa yung copy nito na
7 creative techniques, makikita mo rin doon na mga big company sila, pero may mga active sila ngayon na ads. Okay, so in order for you to check that, example, nakita mo na to. Okay, nakita mo na yung binigay ko sample sa'yo and then nakalagay din sa screenshot is active pa sila. You can go visit the Facebook Ads Library. Just use yung Google, okay? Or any browser, gumagana naman si Facebook Ads Library. So yan, para lang makuha mo yung copy nito, kailangan mo lang gawin is puntahan yung description box. Okay, dyan sa ibaba ng video na to. And then hanapin mo dyan yung pinakang first link. Okay, merong heart yun. May heart yun doon. Okay, ganito yung makikita yung heart doon. Let me share lang. Pakitingnan na lang po yung link na merong ganitong emoji. Okay? The heart 1. Tapos link yung kasunod. Yun po yung link para dito sa 7 creative techniques. Okay? So, kung gusto ninyong kunin po yun, at the same time, I will put it in pin section. Okay? Dun sa comment section, ipipin ko po siya doon para makuha din ninyo for easy access. Okay? So, make sure lang din na kapag na-receive na ninyo yung email or let's say, hindi nyo pa na-receive dun sa main inbox, pwede nyo pong tingnan yung all folders, the spam, the promotion tab, kasi minsan dun pumapasok. So, in case na pumasok sa promotion tab, feel free na i-drag po yung email ko na yun papunta dun sa inbox ninyo. Okay, don't worry. I'm not sending you any harm emails naman po. Okay? So, just in case lang na you want to receive pa an email from me regarding the Facebook ads or any business tip. Okay? So, yun. Use yung HCBC ad copy. And hopefully, itong ginawa ko sa inyo na 7 creative techniques na cheat sheet ay makuha ninyo. At the same time, malaki din po yung magiging tulong sa inyo. Okay? So, once again, in order for you to get a copy of this 7 creative cheat sheet, just feel free to visit the description box mo dyan and find for this heart. Yun na lang, para mas madali. Find this heart, then next nito is yung link. Okay? So, click mo lang yon and then input your email. May dyan, may mga landing page ko dyan. Okay? So, input your email, then name. Then, in order for you to get this one, kailangan valid po yung email mo. Okay? So, pag di niyo nakita sa main inbox or primary inbox niyo, just check the spam folder o kaya naman yung promotion tab. Okay? So, in either the two, kapag nakita na po ninyo, pakidrag na lang yung email ko dun sa primary inbox so that you'll receive any email from me at tips. Okay? Tips about business and Facebook. So, once again, this is Coach Ernie Pangatang. Thank you for watching and thank you. Thank you so much for supporting me. Malaki na yung ating community dito sa YouTube channel natin and maraming salamat dahil sa inyo. Nagawa pa ako ng maraming content